Hello po sa inyong lahat. Kami po ang unang pangkat at ang aming tatalakayin ay ang Aralin 7, ikalawang yugto ng imperialismo at kolonyalismo. So ano nga ba ang imperialismo? Ang imperialismo po ay isang batas o paraan ng pamamahala na kung saan ang malalaki o makapangyarihang mga bansa ay naghahangad upang palawakin ang kanilang kapangyarihan. So ano naman ang kolonyalismo? Ang kolonyalismo naman ay ang pananakop ng isang bansa sa iba pang bansa o lugar upang mapagsamantalahan ang yaman nito o makuha ang mga iba pang pangangailangan ng mananakop. So noong ika-16 na taon, dito nagsimula ang unang yugto ng pananakop. So mayroon nitong tatlong dahilan at ito ay kung tawagin ay ang 3Gs at ito ay ang God, Gold, at Glory. So kung sa unang yugto ay mayroong tatlong dahilan, ang ikalawang yugto naman ay mayroon din itong iba pang dahilan. So ang una po ay ang may malaking pakinabang ang kolonya noong panahon ng Rebolusyong Industriyal sapagkat ang mga kolonya ay maaaring pagkunan ng mga kagamitang hilaw. Ang ikalawang dahilan naman ay ang pagkakaroon ng mga kolonya ay hindi lamang ito susi sa material na karangyaan, kundi simbolo rin ito ng pagiging malakas na bansa. Ikatlong dahilan, ang pagkakaroon ng base militar sa mga kolonya ay makatutulong sa seguridad ng bansang mananakop. Ikaapat na dahilan, dahil ito sa paniniwala sa teoryang Social Darwinism ng mga Europeo. Ang Social Darwinism ito ay pinaniniwalaan na ang mga batas ay kalikasan na gumagabay sa pag-iiral ng mga organismo ay siya ring batas na gumagabay sa pag-iral ng lipunan. Ang teorya nito ni Charles Darwin ay may kinalaman sa survival of the fittest na kung saan ang mga taong nagiging matagumpay ay umano sa lipunan ay mahigit na mahusay. Sa tingin ng mga imperialista, sila ay higit na malakas sa mga lahi sa Africa, Amerika at Asia. May ugnay din ito sa isinulat na tula ng Amerikanong si Rudyard Kipling na may pamagat na White Man's Burden at si ideya ng Manifest Destiny na mula naman kay John L. Sullivan, patnugot na magasin na kampe sa Democratic Party. Ang tula ni Rudyard Kipling ay patungkol sa responsibilidad di umano ng mga kanlurang bansa na gawing sibilisado ang ibang mga pamayanan at kultura. Samantala, ang tula naman na ang Manifest Destiny ay tumutukoy sa tadhana ng Estados Unidos na palawakin ang teritoryo nito, magkaroon ng kolonya, maging dominante at makapangyarihan sa daigdig. Dahil sa sila ang bansa o lahing nakahihigit, responsibilidad nila na gawing sibilisado ang mga katutubo na naninirahan sa kanilang mga kolonya. May ugnay dito ang patakarang benevolent assimilation na inihayag ni Pangulong William McKinley bilang dahilan ng pagsakop ng mga Amerikano sa Pilipinas noong 1998. Ayon kay McKinley, hindi pa handang pamahalaan ng mga Pilipino ang Pilipinas. Tuturuan muna nila ang mga ito kapalit ang mga pangongolekta ng buwis at pagbubukas ng kalakalan ng bansa. So tayo naman po ay dumako sa mga uri ng imperialismo. Ang imperialismo po ay mayroon nitong 4 na uri. Una, pangongolonya. Pangalawa, konsesyon.
Pangatlo, protektorado. At pang-apat, sphere of influence. Magandang araw, Martians! Ako po si Rihanna Villas, your next presenter, and ang aking topic po ay tumutukoy sa imperialismo sa Africa. Ang Africa po ay nahati po siya sa tatlong rehiyon or region. Firstly, ang hilaga na nakaharap sa dagat Mediteraneo. Ikalawa, ang gitna o loob na bahagi. At lastly, ang timog na bahagi. So, ayan po yung mga region ng Africa. So, next, ang interest sa Africa. So, nagkaroon po ng mga interest yung leader sa Europa, sa Africa, kaya noong 1884, nagkaroon po ng conference or kumperensya sa Berlin. At inorganize po siya ng Otto von Bismarck. So, inorganize ni Otto von Bismarck ang conference noong 1884 sa Berlin. So, bakit nga ba nag-organize si Otto von Bismarck ng conference noong 1884? Ginawa niya yon para maiwasan ang digmaan at mapag-usapan ng mga leader ng bansang Europe ang kanilang mga interes na magkaroon ng colony or kolonya sa Africa. Sa pagtatapos ng conference or kumperensya ay napagkasunduan ng mga lumahok na magkaroon ng malayang kalakalan sa pagitan ng Ilog Congo at Niger River. Sunod-sunod ang pang-angkin ng bansang Europe sa mga lupain sa Africa. At pagkatapos po ng kumperensyang ito noong 1885. So, meaning po nito, at the end of the conference po, yung mga participants, nag-agree po sila para magkaroon ng free trade between yung Congo River at yung Niger River. At dahil sa agreement nila, unti-unti sinasakop ng mga European countries yung lupain sa Africa one by one after the conference noong 1885. So, above the screen po, makikita mo po yung mga bansang Europe sa kanilang mga teritoryo sa Africa. Starting po sa Inglaterra, Pransya, Alemanya, Portugal, at Italia, Espanya, at Belgium. So, ito po ang mga sinakop nila doon sa Africa po. Salamat sa pakikinig at magandang araw po. Rihanna Villas signing off. Imperialismo sa Asya. Ang tatlong uring ng bansa na ito ay ang India, China at Hapon. Ang India ay sinakop ng British Raj noong 1858, ngunit sinamantala naman nito ang likas na yaman. Kaya lumakas ang nasyonalismo. Pangalawa, ang China. Natalo ito sa Digmaang Opyo 1839 to 1842. Napilitang magbukas ito sa dayuhan. Nabigo ang Napoleong Boxer 1899 to 1901. Nalabanan ang pananakop. Pangatlo, ang Hapon. Napilitan naman ito magbukas noong 1854 at nag-modernize sa Meiji Restoration 1868 at tinatawag ito na imperialistang bansa. Magandang umaga mga kaklase, ako po ay si Lidioris Manera at ang aking i-report ay ang resulta ng imperialismo. Ang ikalawang yugto ng imperialismo ay nabunga ng maraming bagay sa bansang mananakop at sa mga bansang sinakop. Sa panig ng mga mananakop, napakinabangan nila ng husto ang likas na yaman ng kanilang mga kolonya. Noong 1905,
naganap sa Tanganyika o Tanzania ang rebelyong Maji Maji kung saan lumaban ang mga katutubo sa pang-aabuso ng mga kolonyalistang Aleman. Halos 100,000 manggagawang Aprikano ang namatay dito nung harapin nila ang mga baril ng dayuhan. Isa pang masalkap na pangyayari ang ginawa ni Haring Leopold II na sa bahagi ng Congo, ang dating naging Zaire at ngayon ay tinatawag na Democratic Republic of Congo. Sinasaktan, pinuputulan ng bahagi ng katawan o di kaya ay pinapatay kapag hindi nito nagawa ang target na produksyon. Libo-libong Aprikano ang namatay dito. Nakaranas din ang mga katutubo ng diskriminasyon sa pamamagitan ng patakarang apartheid, ang paghihiwalay o pagsegregasyon ng lahi upang maprotektahan ang mga puting naninirahan sa Timog Aprika. Kinondena ng maraming Aprikano sa pangunguna ni Nelson Mandela ang apartheid. Tumigil ang sistemang apartheid noong 1994 nang may luklok bilang Pangulo si Mandela. Nakatanggap si Mandela ng Nobel Peace Prize noong 1993 dahil sa ginawa niyang pakikipaglaban sa karapatan ng mga katutubo sa Timog Aprika. Maituturi na negatibo sa panig ng mga sinakop ang panghihimasok ng mga kanluranin sa kanilang kultura katulad ng lamang ng pagtanggal ng suti o pagpapakamatay ng mga babaeng Indian na namatay ng asawa at ang pagpapahid ng langis ng baboy o baka sa mga paper cartridge sa mga rifle ng sepoy. Nakabuti rin naman sa mga sinakop ang ilang patakaran ng mga mananakop tulad ng introduction ng formal na edukasyon, pagbabawal sa ilang kaugaling itinuturi na hindi makatao tulad ng suti, pagpapatayo ng mga infrastruktura at pag-uunlad sa sistema ng komunikasyon at transportasyon.